Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang nakakakilabot na kaso na yumanig sa buong Hong Kong noong unang bahagi ng dekada 80. Ito ay isang kasong nakakasindak na nag-iwan ng malalim na bakas sa mga tao doon. Kilalanin natin ang tinaguriang Rainy Night Butcher. Siya ay isang salarin na ang mga ginawa ay napakalupit kaya napilitan ang mga otoridad na gumawa ng matinding hakbang upang maprotektahan ang mga taong sangkot sa investigasyon mula sa matinding epekto nito sa kanilang pag-iisip. Sino nga ba ang halimaw na ito at gaano ba talaga kasindak-sindak ang mga krimeng kanyang ginawa? Ngayong araw ay samahan niyo muli akong buksan ang madilim at nakakagimbal na kasong ito. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Nagsimula ang kwentong ito sa masigla at abalang Hong Kong Special Administrative Region at ito isang lungsod na kilala sa kakaibang pagsasama ng tradisyon at modernong pamumuhay. Mula sa mga kahangahangang tanawin hanggang sa mga matatayong na gusaling ito, ang Hong Kong ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang kultura ng silangan at kanluran. Dinadayo ito ng mga turista upang makita ang mga tanyag na atraksyon tulad ng Disneyland at ang Big Buddha. Ngunit sa likod ng magarang imahe ng lungsod na ito, may isang madilim na pangyayaring unti-unting nabubuo. Noong Biyernes ng ika-12 ng Pebrero taong 1982, nabasag ang katahimikan sa pampang ng Jingmin River sa Chatin District. Isang sanitation worker na abala sa kanyang karaniwang paglilinis ng basura sa ilog ang nakatagpo ng isang bagay na hindi na niya malilimutan habang buhay. Nang papalapit siya sa Liaoyan Bridge, may napansin siyang bagay na lumulutang sa tubig. Dahil sa kanyang pag-uusisa, kinuha niya ito, ngunit laking gulat niya nang mapagtantong isa pala itong naaagnas na ulo ng tao. Nakakabigla at nakakatindig balahibo ang kanyang natuklasan at dahil sa tindi ng pagkakaagnas nito, halos hindi na makilala ang mukha nito. Kulot ang buhok nito na tila bagong perm at may suot din itong gintong hikaw na bilog, mga detalyeng nagpapahiwatig na babae ang biktima. Sa loob ng bibig nito ay may 3 pustisong ngipin na lalo pang nagdagdag sa bigat ng eksenang iyon. Agad na dumating ang mga pulis, ngunit maging ang mga veteranong investigador ay nabigla sa pambihirang tanawin na kanilang nasaksihan. Sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon, natagpuan nila ang isang dilaw na plastic bag na nasa humigit kumulang 200 metro mula sa lugar kung saan unang nakita ang ulo na iyon. Sa sumunod na 4 na araw, pinalawak nila ang paghahanap sa mga kalapit na kanal. Doon nila natagpuan ang iba pang bahagi ng katawan, kabilang ang itaas na bahagi ng katawan at isang braso. Sa brasong iyon ay may kakaibang tattoo ng isang espada na tumatagos sa puso habang may isang ibong nakadapa sa tabi nito. Noong panahong iyon, hindi pangkaraniwan ang mga may tattoo na babae kaya naging mahalagang ebidensya ito para sa mga pulis. Upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, ginawang pangunahing bahagi ng kanilang panawagan sa publiko ang tattoo na iyon. Hindi naman nagtagal, 2 lalaki ang lumapit sa otoridad at nagsabing sila ang ama at asawa ng biktima. Sa oras na iyon ay mabigat ang loob na kinilala ng ama ang biktima bilang kanyang anak na si Chan Fung Lan. Siya ay 22 anyos at nagtatrabaho sa isang nightclub. Ayon sa kanyang ama, kamakailan lamang ay nagpalagay siya ng bagong ngipin dahil hindi siya nasisiyahan sa itsura ng dati niyang mga ngipin. Tugma rin ang tattoo sa nakita sa kanyang braso. Ngunit ang pagkamatay ni Chan Fung Lan ang simula pa lamang ng sunod-sunod na mga pangyayaring naghasik ng matinding takot sa buong Hong Kong.
Ang Rainy Night Butcher ay hindi isang ordinaryong kriminal. Ang paraan ng kanyang paggawa ng krimen ay planado at lubhang nakakagimbal. Dahil sa tindi ng kanyang kalupitan, hindi pinayagang lumahok sa investigasyon at paglilitis ang mga babaeng pulis at babaeng forensic staff. Ginawa ito upang maprotektahan sila sa matinding epekto sa kanilang pag-iisip na maaaring idulot ng mga ebidensyang kaugnay ng kaso. Tinawag siyang Rainy Night Butcher dahil nakasanayan niyang isagawa ang kanyang mga karumal-dumal na krimen tuwing maulan ng gabi, bagay na nagdudulot ng matinding takot at pangamba sa publiko. Ang kanyang kalupitan at ang maingat niyang paraan ng paggawa ng mga krimen ay walang katulad sa kasaysayan ng Hong Kong noon. Nag-iwan ang kasong ito ng malalim na sugat sa komunidad at naging dahilan ng malalaking pagbabago sa paraan ng paghawak ng mga ganitong uri ng investigasyon. Ang paghahasik ng takot ng Rainy Night Butcher ay naging isang nakatitindig balahibong paalala kung hanggang saan kayang umabot ang kasamaan ng isang tao. Isa rin itong babala na kahit sa mga lugar na tila payapa at napakaganda, maaari pa ring may nagkukubling matinding panganib. Ang biktima ay isang babaeng nagtratrabaho sa isang bar na sa paningin ng iba ay may normal na buhay. May asawa siya at may 2 anak na babae. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, malayo sa pagiging maayos ang kanyang tunay na kalagayan. Hindi naging maayos ang pagsasama nilang mag-asawa at ang detalyeng iyon ang magiging mahalagang bahagi ng kwentong ito. Marami umanong hinanakit ang asawa ni Fung Lan sa kanya, lalo na pagdating sa pakikisalamuhan nito sa isang lalaking kilala lamang sa palayaw na Four Eyes. Kaya sino nga ba ang misteryosong Four Eyes na ito? Isa siyang kilalang tao sa lugar na may questionableng reputasyon at tila matagal nang may interes kay Fung Lan. Aktibo umano nitong hinihikayat si Fung Lan na iwan ang kanyang asawa at sumama sa kanya. Nang mabalitaan ito ng asawa ni Fung Lan, agad itong nagtungo sa bar kung saan madalas makita si Four Eyes at doon ay nagkaroon ng mainit na komprontasyon ng dalawa. Maaring ito kaya ang naging dahilan ng mas madilim na pangyayari. Sa simula, iyon ang hinala ng mga pulis. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon, mabilis na naalis sa listahan ng mga sospek ang asawa ni Fung Lan. May matibay itong alibay na nagpapatunay na wala siya sa pinangyarihan at dahil dito, napunta ang lahat ng atensyon kay Four Eyes. Pero sa kabila ng matinding pagdududa, wala pa ring nakitang matibay na ebidensya ang mga pulis na mag-uugnay sa kanya sa kaso. Kaya naman, muli na namang nauwi sa wala ang kanilang sinusundan. Kalaunan, nalaman din nilang dati palang nagtratrabaho si Chan Fung Lan sa ibang bar at minsang nanghiram ng $500 doon. Ngunit tulad ng naunang mga impormasyon, wala ring naidulot na bagong lead ang detalyeng iyon. Dahil wala silang mapagtuunang sospek at wala ring matibay na ebidensya, lalo lamang nalito ang mga investigador. Ang sumunod na lead ay nagdala sa kanila sa isang taxi stand sa Kimberley Road at ito ay ang huling lugar kung saan nakita si Fung Lan bago siya tuluyang mawala. Noong gabi ng 3 ng Pebrero taong 1982, labis na nakainom si Fung Lan kaya tinulungan siya ng kanyang mga katrabaho na magpatawag ng taxi. Nakita pa nilang sumakay siya rito, ngunit matapos iyon ay wala nang nakakita sa kanya. Kinumpirma rin ng kanyang asawa na hindi na siya nakauwi ng gabing iyon. Sa isang lungsod na may libo-libong taxi, halos imposibleng matukoy kung alin ang sinakyan noon ni Fung Lan. Mas lalo pang naging nakakabahala ang sitwasyon nang sa mga sumunod na buwan ay sunod-sunod na ring may mga babaeng naiuulat na nawawala sa parehong lugar. Ang mas nakakatakot pa rito, halos lahat ng pagkawala ay nangyayari tuwing maulan ng gabi. Unti-unting nabalot ang takot at pangamba sa buong komunidad. May isang insidenteng lalo pang nagpatindi sa takot ng mga tao. Isang babae ang sumakay ng taxi isang gabi at habang nasa biyahe ay naalala niya ang nangyari kay Chan Fung Lan dahil sa mga napapanood niya sa balita. Isipin na lamang ninyo ang kaba na nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Halos lahat ay natatakot at mabilis na kumalat ang pangamba sa buong lungsod.
Pagkatapos ng hindi inaasahan, may dumating na napakalagang impormasyon. Noong kalagitnaan ng Agosto, nakatanggap ng tip ang mga pulis mula sa isang empleyado ng isang photo processing shop. Ayon sa kanya, may napansin daw siyang mga larawang lubhang nakababahala at ito'y mga litrato na tila nagpapakita ng mga bahagi ng katawan ng tao. Hindi iyon pangkaraniwang mga litrato. Ayon sa empleyado, dinala ang mga ito ng isang customer matapos magkaaberya ang kagamitan nito. Ang customer na iyon ay isang photographer na nagtatrabaho para sa morgue at ang kanyang tungkulin ay kunan ng larawan ang mga labi ng mga yumao bilang bahagi ng dokumentasyon. Karaniwan daw, siya mismo ang humahawak sa pagproseso ng mga ganitong larawan. Ngunit sa pagkakataong iyon, ibang empleyado ang siyang nakapagproseso ng mga ito. Napakahalaga ng pagkatuklas sa mga litratong iyon dahil matapos itong suriin ng forensic team, napag-alaman nilang kamakailan lamang pinaghiwa-hiwalay ang mga bahagi ng katawan at hindi hihigit sa 3 oras bago kunan ang litrato. Dahil dito, agad nilang inalis ang posibilidad na mga medical teaching materials ang mga iyon dahil ang mga ganitong specimen ay karaniwang maayos na iniingatan at prinoproseso. Ang higit na nakatawag ng pansin sa mga investigador ay ang kalagayan ng mga bahagi ng katawan. Wala itong palatandaan ng paninigas ng mga kalamnan ng katawan pagkatapos mawala ang buhay ng isang tao. At ang pagkakahiwa-hiwalay nito ay tila ginawa ng padalos-dalos na nagpapakitang walang sapat na kasanayan sa operasyon at hindi rin gumamit ng mga profesional na kagamitan. Hindi rin ipinakita ang mga katawan sa paraang karaniwang makikita sa isang surgical procedure. Walang operating table, walang surgical lights, walang mga kamay na nakasuot ng gloves, at wala rin ang mga karaniwang gamit na inaasahan sa isang operasyon. Sa puntong ito ay napakakaiba nito. Isa itong nakakatindig balahibong detalye para sa mga otoridad. Malinaw na ang paghihiwas sa katawan ay hindi ginawa ng may medikal na kasanayan kundi sa isang mas marahas at personal na paraan. Habang patuloy na sinusuri ng mga investigador ang mga kakaibang litrato na dinala sa isang photo processing shop, may isa pa silang napansin na mas lalong nagpabigat sa kaso. Sa kanang bahagi ng isang larawan ay may maliit na patak ng tubig. Nang palakihin nila ang litrato, unti-unting lumitaw ang kalahati ng mukha ng isang dalagita. Laking gulat nila nang mapansing malaki ang pagkakahawig nito sa isang 17 anyos na babae na nagngangalang Liang Weiyong na naiulat na nawawala 1 buwan bago iyon. Parang kidlat ang naging epekto ng natuklasang iyon sa buong investigasyon. Dahil sa mukha ni Liang Weiyong na nakita sa larawan, ang customer na nagdala ng mga litrato ay agad na naging pangunahing suspect. Ngunit may isang problema. Bagamat natatandaan ng mga empleyado ng Photoshop ang customer, napakalabo ng kanilang mga paglalarawan. Hindi nila alam ang pangalan nito, tirahan o anumang impormasyong makatutulong para matuntun siya. Sa puntong iyon, kinakailangan ng mga pulis na kumilos ng mas mabilis at maingat. Nagplano sila ng isang masusing operasyon upang mahuli ang suspect sa oras na bumalik ito para kunin ang mga litrato. May mga pulis na nagpanggap bilang mga empleyado ng tindahan, mga customer at maging ang mga nagtitinda sa kalsada upang mabantayan ang bawat kilos sa paligid ng Photoshop. Naglagay rin sila ng ilang karaniwang litrato kasama ng mga larawan ng suspect upang hindi ito makalata. Hindi naman nagtagal, dumating ang pinakahihintay na sandali noong 17 ng Agosto bandang 6:15 ng gabi. Isang taxi ang huminto sa harap ng Photoshop at bumaba rito ang isang binatang nasa 20 taong gulang. Sa mga puntong iyon ay handa na ang mga pulis. Pagkakuha niya ng kanyang mga litrato, agad siyang pinalibutan at inaresto sa mismong lugar. Pagkahuli sa kanya, ipinaliwanag naman ng binata na naroon lamang siya upang tulungan ang isang kaibigan na nagtratrabaho daw sa isang pahayagan. Nagpasya ang mga pulis na samahan siya sa sinasabi niyang pinagtratrabahuan ng kaibigan. Ngunit pagdating doon, wala namang ganoong tao.
Dahil sa kasinungalingang iyon, agad siyang dinala sa kustudiya at sinamsam ang kanyang taxi para masusing inspeksyonin at dito lalo pang dumilim ang kaso. Sa loob ng taxi ng sospek, nakakita ang mga pulis ng isang pares ng posas na nakalagay malapit sa windshield at isang kutsilyo sa compartment ng likuran. Natagpuan din nila ang mga electrical wire at mga punit na tela na pinaghihinalaang nagmula sa isang biktima. At habang tumatagal, lalo lamang dumarami ang ebidensya laban sa kanya. Nakilala ang suspect bilang si Lam Kaur Juan at siya ay isang 27 anyos na taxi driver sa night shift na nakatira sa Kuantong kasama ang kanyang mga half-siblings. Ngunit mas marami pang nalaman ang mga investigador tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinanganak si Lam Kaur Juan bilang Lam Wok noong ika-22 ng Mayo taong 1955 sa Malaysia. Hindi naging madali ang kanyang pagkabata. 3 ang naging asawa ng kanyang ama na si Lam at 10 ang kanilang naging mga anak. Si Lam ang panganay na anak ng unang asawa ng kanyang ama. Lumaki siyang nakararanas ng matinding pisikal na pananakit at madalas ding nasasaksihan ang pagdurusa ng kanyang ina. Ang tuloy-tuloy na karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan, dahilan upang lumaki siyang tahimik, mahiyain at mapag-isa. Nang lumipat ang kanilang pamilya sa Hong Kong, tumigil ang karahasan sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit hindi pa rin naging madali ang kanyang buhay. Patuloy siyang nakararanas ng matinding kalungkutan at pag-iisa. Nung kabataan niya ay ang tanging libangan niya lang ay isang electronic chess set. Pagsapit ng kanyang pagtanda, pinili niyang magtrabaho bilang taxi driver sa night shift dahil iyon ang oras na pinakapanatag ang kanyang pakiramdam. Noong huling bahagi ng dekada 60, nagkaroon sila ng isang nakababahalang libangan. Palihim siyang nag-iipon ng mga adult magazine na inu-order pa niya mula sa England. Nahihiya siyang bumili nito ng harapan kaya itinago niya ito sa isang nakakandadong baul upang walang ibang makakita. Ngunit sa likod ng simpleng lihim na iyon ay may mas malalim pa palang kinahuhumalingan. Lingid sa kaalaman ng mga tao sa kanyang paligid, araw-araw niyang inilalabas ang mga adult magazine at matagal na tinititigan ang mga larawan sa mga ito. Hindi pa siya nakontento roon. Kinukuhanan pa niya ng litrato ang mga hubad na larawan gamit ang kamera na lalo lamang nagpapakain sa kanyang mapanganib na obsesyon. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kinahuhumalingan. Lalo pa itong lumala. Sa isang nakakagulat na pangyayari, bumili siya ng instant camera at nagsimulang palihim na pumasok sa mga pambabaeng banyo upang kumuha ng mga litrato nang hindi nalalaman ng mga naroon. Noong taong 1973, mas lalo pa niya itong pinalala. Malapit sa isang pampublikong banyo, tinakot niya ang isang batang babae gamit ang kutsilyo habang malinaw na may masama siyang balak. Agad na ipaalam ang insidente sa mga otoridad at mabilis siyang naaresto. Ngunit sa mga oras na iyon ay hindi siya napanagot ng batas. Matapos siyang suriin ng mga psychologists, idineklarang mayroon siyang sakit sa pag-iisip at sa halip na mahatulan, ipinadala lamang siya sa Castle Peak Hospital upang sumailalim sa gamutan. Matapos naman ang 102 araw na sumasailalim sa psychiatric treatment, pinalaya si Lam at muling pinabalik sa lipunan. Marami ang nagulat sa naging desisyong iyon at nagtanong kung paano siya muling makikihalubilo sa mga tao matapos ang kanyang pinagdaanan. Pagkalabas niya, pinalitan niya ang kanyang pangalan at nagsimula ng panibagong buhay bilang isang taxi driver sa night shift gamit ang bago niyang pagkakakilanlan. Mula noong taong 1981, nagkaroon siya ng panibagong kinahuhumalingan at ito ay ang photography. Siya mismo ang nag-aaral nito, sumali sa mga photography group at ibinuhos ang halos lahat ng kanyang oras sa bago niyang libangan. Sa unang tingin ay isa lamang itong normal na interes, pero ito ay malayo sa katotohanan. Nang tanungin siya ng mga pulis, nanatili siyang kalmado at tila alam na niya ang mga itatanong sa kanya. Ang kanyang mahinahon at kontroladong pagsagot ay lalo lamang nagpalalim sa kutob ng mga investigador. Nang halugugin nila ang kanyang bahay, isang nakakagulat na tuklas ang kanilang ginawa.
Natagpuan nila ang isang lihim na koleksyon ng mga profesional na kagamitan sa photography. Halos ginawa na ni Lam na maliit na studio ang kanyang silid at dito lalo pang naging madilim ang lahat. Katabi ng silid ni Lam ang kwarto ng kanyang ama habang nasa tapat naman ang silid ng kanyang kapatid. Ang sarili niyang kwarto na nasa mismong tabi ng pasukan ng bahay ay puno ng mga bagay na nagpayanig sa mga pulis. Natukoy na rin ng mga investigador na ang kwartong iyon ang parehong lugar na lumitaw sa mga larawang dinala sa photo processing shop. Binuksan nila ang isang malaking baul na nakatago sa ilalim ng kanyang double-deck bed at ang mga nakita nila roon ay hindi nila inaasahan. Maliit lamang ang silid ni Lam, humigit kumulang 10 talampakan ng haba at 5 talampakan ng lapad. At sa loob ng baul, natagpuan nila ang napakaraming sensitibong litrato, mga aklat tungkol sa anatomy at hindi mabilang na mga larawan ng iba't ibang bahagi ng katawan ng mga babae. Kasama rin dito ang 40 videotape, isang pulang handbag, isang pares ng puting sapatos at ilang surgical instruments. Habang sinusuri ang mga litrato, may isa silang napansing larawan na nagpapakita ng tattoo ng isang pusong tinatagos ng espada. Pamilyar na pamilyar ang tattoo na iyon sa kanila. Doon nila napagtantong ang obsesyon ni Lam Kaur Juan ay hindi lamang isang kakaibang libangan kundi isang seryosong gawaing kriminal. Ang mga natuklasang iyon ay nagpatunay na mas malalim at mas mabigat ang kasong kanilang hinaharap kesa sa una nilang inakala. Ang matagal nang itinatagong mundo ni Lam na puno ng obsesyon, karahasan at mapanganib na pagnanasa ay tuluyan ng nabunyag. Ang mga larawan at mga gamit na nakita sa kanyang silid ay nagpapakita ng isang nakakatakot na pattern ng kanyang mga ginagawa na higit na mas malala kesa sa mga nauna nang nalaman ng mga otoridad. Nang halugugin ng mga pulis ang bahay ni Lam Kaur Juan para silang pumasok sa isang eksena mula sa isang nakakatakot na pelikula. May mga bukas na plastic container na naglalabas ng napakasangsang na amoy at nang tingnan nila ang laman ng mga iyon, nabigla silang lahat. Sa loob ng mga container ay may mga pribadong bahagi ng katawan ng mga babae. Makikita rin sa mga dingding ang mga mantsa ng dugo at mga hibla ng buhok na nagpapakita ng nakakatakot na nangyari sa loob ng silid na iyon. Napakarami ng ebidensyang kanilang natagpuan. Inabot ng 4 na buong araw ang mga otoridad upang masusing siyasatin ang bawat sulok ng bahay ni Lam Kaur Juan. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, isinama rin sa kustudiya ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na lalaki. Sa kabila ng napakaraming ebidensya laban sa kanya, patuloy pa ring itinatanggi ni Lam ang lahat ng paratang. Ang kanyang matigas na pagtanggi ay lalo lamang nagpalalim sa misteryo ng kasong ito. Habang lumalalim ang investigasyon, nagsimula ring siyasatin ng mga pulis ang kanyang pamilya. Ang nakakagulat ay kahit na iisa lamang ang kanilang tinitirhan, walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid sa mga nakakatakot niyang ginagawa. Nang makita nila ang mga bakas ng kanyang mga krimen, labis silang nabigla at natakot. Ayon pa sa nakababatang kapatid ni Lam, kakaiba at misteryoso daw ang ugali ng kanyang kapatid. Napaka-protektado nito sa kanyang mga gamit at agad nagagalit kapag may sino mang sumusubok na hawakan ang mga iyon. Habang tumatakbo ang oras at kailangang mapabilis ang investigasyon, ibinaling ng mga pulis ang kanilang pansin sa mga videotape na natagpuan sa bahay ni Lam. Karamihan sa mga tape ay walang kaugnayan sa mga kasong kanilang iniimbestigahan. Ngunit may 3 tape na agad nakatawag ng kanilang pansin. Ang mga video na ito ay siya mismo ang gumawa at pinamagatang A Serious Secret Operation, Rainy Night at Fourth Action. Napakasidhi ng nilalaman ng mga video na iyon. May ilang pulis na hindi kinaya ang kanilang napanood at agad na nagsuka sa mismong lugar. Nakakakilabot ang mga nilalaman ng videotape na iyon. Nagpasya ang mga otoridad na alisin ang lahat ng mga babaeng pulis at babaeng forensic expert upang hindi na sila makaranas ng matinding epekto sa kanilang pag-iisip. Nang dalhin naman si Lam Kaur Juan sa pagtatanong, tuluyan na rin siyang bumigay. Nakayuko siyang umamin sa lahat ng kanyang mga ginawa at isa-isa niyang ikinuwento ang nakakatindig balahibong detalye ng kanyang bawat krimen.
Ang una daw niyang naging biktima ay si Chan Fung Lan. Naisakay daw niya ito sa kanyang taxi at hindi nagtagal ay naging bangungot ang kanilang biyahe. Matapos daw ang kanilang maikling paglalakbay, nagsimula daw mataranta si Chan. Paulit-ulit siyang sumisigaw at pinatitigil ang taxi. Sinusubukan pa daw niyang bumaba matapos magsuka sa gilid ng kalsada. At dahil nainis daw si Lam sa pabago-bagong gusto ni Chan at sa pagnanais nitong makatakas, dinala niya ito sa isang liblib na lugar. Doon ay gamit ang isang electrical wire, sinakal niya ang biktima hanggang sa mawalan daw ito ng buhay. Matapos ang insidenteng iyon, mas lalong luminaw sa mga investigador ang tunay na pagkatao ni Lam Kar Huan. Sa likod ng kanyang ordinaryong pamumuhay ay nagtatago ang isang taong nilamon ng madilim na pag-iisip at mapanganib na obsesyon. Ang mga ebidensyang natuklasan ay nagpapakita ng isang taong nag-iwan ng sunod-sunod na trahedya at matinding takot. Pero hindi doon nagtatapos ang kanyang kalupitan. Matapos mawala ang buhay ng biktima, pinaghiwa-hiwalay niya ang katawan gamit ang kutsilyo at mas pinagtuunan pa niya ng pansin ang mga sensitibong bahagi nito. Pagkatapos, binalot niya sa dyaryo ang mga bahagi ng katawan, inilagay sa isang sako at isinakay sa compartment ng kanyang taxi. Itinapon niya ang mga ito sa isang dalisdi sa Hahang Road at habang ginagawa ang lahat ng iyon, patuloy pa rin niyang kinukuhanan ng video ang kanyang mga ginagawa sa isang recording na pinamagatang A Serious Secret. Ngunit hindi pa roon natapos ang kanyang mga krimen. Ang ikatlo niyang biktima, isang 29 na taong gulang na waitress sa isang nightclub na nagngangalang Elsong. Bandang 4:00 ng madaling araw, umalis siya sa kanyang trabaho at muli na namang sumakay sa taxi na minamaneho ni Lam. Katulad ng nangyari sa mga nauna niyang biktima, hindi na nag-aksaya ng oras si Lam. Muli niyang nirecord ang buong proseso ng paghihiwa sa katawan sa isang video na tinatawag niyang Operation Rainy Night. Sa pagkakataong ito, naglagay pa siya ng isang kamera sa ibabaw ng isang double-deck bed gamit ang self-timer upang makuha ang bawat pangyayari. Sa isang bahagi ng video, gumamit siya ng isang nakakagimbal na kilos na lalo pang nagpatunay kung gaano kalalim ang kanyang pagkasira sa pag-iisip. Ayon sa kanyang salaysay, naging mausisa daw siya kung ano ang lasa ng laman ng tao, ngunit nang subukan daw niya ito, agad niya itong itinigil dahil nasuklam daw siya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, itinapon din niya ang mga bahagi ng katawan sa Hahang Road, nagpatuloy na parang walang anumang pagsisisi. Ayon kay Lam, wala daw siyang nararamdamang pagsisisi sa unang 3 niyang biktima dahil pawang mga empleyado lang daw sila ng bar at itinuturing daw niya silang walang silbi sa lipunan. Ngunit iba ang kanyang ika-4 na biktima, isa itong 17 anyos na estudyante na nagngangalang Wai Su. Nasa simula pa lamang siya ng kanyang buhay at napakarami pa niyang pangarap. Siya ay nag-aaral sa St. Francis College at dumalo pa sa isang teacher appreciation event sa Sheraton Hong Kong Hotel. Nang sumakay siya ng taxi ng gabing iyon, hindi niya alam na iyon na pala ang magiging huling biyahe ng kanyang buhay. Nakakabahala ang paraan ng pagpili ni Lam sa kanyang mga biktima. Ang bawat isa ay pinili niya batay sa sarili niyang baluktot na paniniwala at mapanganib na pagnanasa. Ang bawat krimeng kanyang ginawa ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pinsala, kundi nag-iwan din ng matinding takot sa isipan ng mga tao at ito ay malinaw na palatandaan ng kanyang malalim na problema sa pag-iisip at tuluyang pagkawala ng kanyang moralidad. Ipinapakita rin ng kasong ito kung gaano kalalim ang maaaring marating ng kasamaan ng isang tao kapag hinayaan niyang manaig ang kanyang pinakamadilim na pagnanasa. Ang mga ginawa na ito ni Lam Kar Huan ay nagsilbing matinding paalala kung gaano kahalaga ang pagiging mapagmatsyag at ang pagkakaroon ng mas matibay na sistema upang maprotektahan ang mga taong madaling malagay sa panganib. Sa puntong ito ay ituloy natin ang kanyang ginawa sa kanyang huling biktima. Habang lumalalim ang gabi ng araw na iyon, napagod si Wai Su. Hindi naglaon ay siya ay nakatulog. Sinamantala naman ni Lam ang pagkakataong iyon at muli niyang ginamit ang electrical wire upang kitilin ang kanyang buhay. Pagkatapos ng insidente, dinala niya ang katawan sa kanyang apartment kung saan ipinagpatuloy niya ang nakasanayan niyang pagkuha ng mga litrato at video.
Nagsimula naman ang paglilitis sa kanya noong ika-3 ng Marso taong 1983 sa pangunguna ng Chief Prosecutor na si Faber. Upang hindi na madagdagan pa ang matinding epekto ng mga ebidensya sa publiko, mahigpit na kinontrol ang mga nangyari sa loob ng korte. Tanging ang mga abogado ng prosekusyon at depensa, ang hukom at ang mga hurado lamang ang pinayagang panoorin ang nakakagimbal na video na ginawa nila. Kasama rin sa mga ebidensya ang ilang bahagi ng katawan ng biktima, ngunit hindi na ito dinala sa loob ng courtroom upang maiwasan ang dagdag na trauma sa mga naroon. Sa isang hindi inaasahang pangyayari naman sa paglilitis, inamin ni Lam ang pananagutan sa pagkamatay ng mga biktima, ngunit iginiit niyang hindi ito planadong pagpatay. Gayunman, hindi iyon tinanggap ng panig ng prosekusyon. Mariing iginiit ng prosekusyon na malinaw na kaso ito ng planadong pagpatay. Sa buong paglilitis, 5 psychological expert ang tumistigo. 3 sa kanila ang nagsabing wala namang sakit sa pag-iisip sila. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang nagtulak daw sa kanya ay ang kanyang baluktot na pagnanasa sa mga babae. Samantala, ang 2 namang eksperto ay naniniwalang mayroon siyang malubhang problema sa pag-iisip at nawalan siya ng kakayahang kontrolin ang kanyang sarili. Matapos ang 18 araw ng paglilitis, dumating ang pinal na hatol noong ika-8 ng Abril taong 1983. Napagpasyahan ng hurado na ganap na nasa tamang pag-iisip si Lam Car Juan at ginawa niya ang 4 na krimen na iyon upang bigyang kasiyahan ang kanyang sariling baluktot na pagnanasa. Siya ay napatunayang nagkasala sa 4 na kaso ng pagpatay at hinatulan siya ni Faber ng parusang kamatayan. Tinanggap ng ama ng biktimang si Chan Fong Lan, gayon din ang sariling ama ni Lam ang naging hatol ng hukuman at wala silang balak na umapela. Pero noong ika-29 ng Agosto taong 1984, binago ang kanyang sentensya at ginawang habang buhay na pagkakabilanggo ng walang parol matapos tanggapin ng nooy gobernador ng Hong Kong ang kanyang mercy petition. Noong panahong iyon, karaniwan nang binabago ang mga death sentence bago tuluyang alisin ang death penalty sa Hong Kong noong taong 1993. Una siyang ikinulong sa Stanley Prison bago kalaunan ay inilipat sa Shek Peak Prison at ito'y isang may maximum security. Ayon sa pinakahuling pampublikong impormasyon, nanatili pa rin siyang nakakulong hanggang ngayon. Sa isa sa kanyang panayam sa psychiatrist na si William Green, sinabi ni Lam na ang kanyang motibo ay hindi lamang sexual. Iginiit pa niyang quote-unquote, Diyos daw umano ang nag-utos sa kanya na gawin ang mga krimen at ito'y isang pahayag na hindi tinanggap ng korte bilang patunay na wala siya sa tamang pag-iisip. Mahigit 4 na dekada na ang lumipas, ngunit ang kaso ng Rainy Night Butcher ay nananatiling isa sa mga pinakamadilim at pinakanakakakilabot na krimen sa kasaysayan ng Hong Kong. At hanggang ngayon, hindi pa rin ito nalilimutan ng marami. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang ilagay naman sa comment section ang saloobin mo sa kasong ito at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.